Masiluhod po ang lahat bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paano nga ba matatarok ang kanyang kalooban? Paano mababatid ang kanyang kagustuhan? Kung ganang pagkataong walang kaalaman, kaya't binahagi niya ang kanyang espiritong banal upang sa tao ay patuloy makipag-ugnayan. At kung paano ito'y nakipagniig sa kanya, anak na ibinaba sa lupa at binahagi sa mga anak niyang binabaan, ang may pandinig ay nakarinig. Paano ba maisasalarawan ang pakikiisa mo sa tinatawag mong Panginoon, ang pakikibahagi mo sa sakripisyo na hinandog at dinulot para sa kaligtasan mo bilang anak kang nabubuhay sa mundong ito? Paano mo ba mapapatotohanang kaisa ka ng Kristo, kabahagi ka ng Kristo, at sa pamamagitan ng Espiritu ay kalakip na ang pag-ibig ng Ama? Ano na ba ang mga binata mo sa buhay mo para sa paglilingkod mo? Ano na ba ang isinukumot na isuko na para sa paglilingkod mo? Ano na ba ang mga nagawa mo na nakaibahan sa unang buhay mo nang mula maglingkod ka nang dahil nasumpungan mo'y ang kinilala mong Panginoon? Gaano na ba ang nilasap mong hirap at sakit dahil lamang sa paglilingkod mo? Ano na ba ang mga natamasa mo na nang dahil sa paglilingkod mo'y husgahan, paratangan, pagbintangan ka ng kapwa mo? Ano-ano na ba lahat ang mga sakit at dusa mong napagdaanan mula nang maglingkod ka? Magalak ka at magpuri kung nang dahil sa paglilingkod mo'y tinamasa mo ang lahat ng yaon, ngunit di ka sumuko dahil may Diyos kang totoo. Hindi mo naisip man lamang ang magalit, magdamdam o magtampo bakit dinaranas mo ang gayon at ganito, kundi sa mga pinagdaraanan mo'y pinatapang ka pa, pinalakas ang loob mo, pinasiglat, pinag-alab ang paglilingkod mo, magalak at magpuri bilang anak ng Ama kung yaon nga ang nagaganap sa inyo. Sapagkat hindi ka matatawag na lingkod at totoong lingkod kung di ka dumaranas ng mga sinambit ko. Subalit sa kabila ng mga pinagdaraanan mo bilang isang tunay na lingkod, manalig ka't umasa, ang lahat ay may wakas, may katapusan at hangganan. Tulad ng nagdadala, hindi siya magpapasan sa buong maghapon at sa buong magdamag. Sinisigurado ng Ama, anuman ang dinala't pinasan, may oras na ibibaba mo ito at magpapahinga ka. Sapagkat ang lahat naman ng dagok sa buhay ng tao, walang hindi nasaksihan ng Ama. Walang hindi nakita siya, at walang hindi nadama sa mga anak niya, lumbay galakman ang nararamdaman nila.
Kaya't kung papaano nakikipagtotoo at nakikibaka sa katotohanan ng mga anak niyang nakipagtotoo sa Kanya, napatotohanan niyang may tapat pala siyang mga anak at totoong tumanggap sa Kanya. Magalak kayo at magpuri kung kaisa kayo sa mga tumanggap at nakibaka alang-alang sa pakikisa at pakikipagtotohanan sa Diyos Ama. Upang mapatotohanang may anak siyang totoo, may tumatawag na Ama at tapat siyang tinatawagan. May kumilala sa Kanya at ganap siyang tinanggap. May patuloy na nakukilala at kumikilala sa Kanya. Magalak nga kayong lahat kung ang puso ninyo'y iniba niya. Sa damdamin ay nagkaroon kayo ng kaibahan at ang kalooban ninyo'y nadama nyo'y pagmamahal niya. Magbunyi nga kayo at magsumakit na patuloy niyong ito'y gawin, sapagkat di niyo ito ginawa ng ganang inyo at di niyo ito magagawa kung ganang inyong pagkatao. Alalaumbaga, nagagawa niyo ang kaibahan sa kapwa niyo tao, yaon ang patutoong hindi kayo ito, kundi mismo ang Espiritu na kaugnay at kapiling kasama ninyo. Alalaumbaga rin, ang bawat araw na inuusad ninyo na habang tinatahak nyo itong mundo ng tao na inyong kinalalagyan at kinatutunguhan kung saan man dako kayo magsitungo, habang may buhay, ito'y natutupad at nagaganap. Subalit kung kayo'y wala na nga tutupad at gaganap. Kaya naman itong Ama sa mga anak niyang tapat at totoong nakikibaka at nakikipagtotoo, magalak nga kayo at magpuri kung ang pinakikibakahan nyo'y karamdaman, subalit nandyan ang katatagan at pag-asa na inaasam ninyong Ama ay sumainyo pa rin at di nakakalimot kayo at di nawawalan ng galak para sa puso nyong naghihirap. Na kung papaano nyo mahuhulagpusan ang karamdaman nyo ito, gayon din naman sa naghihirap ang buhay. Sa mga iba't ibang pinagdaraanan, sa tuwin ay tandaan lamang, kung walang Diyos Ama, walang tatamasahin ng tao sa mundong ito ng mga pinakikibakahan ng bawat isa. Sa makatwid, may pinagdaanan kayo dahil buhay kayo. May pinagdaraanan kayo dahil nabubuhay pa kayo. At hindi kayo may pinagdaanan at wala kayong pinagdaanan, kundi kayo nabuhay sa mundong ito. Kung magkagayon at nakibaka kayo alang-alang sa inyong tinanggap, purihin nyo at pasalamatan ng Ama. Ang tagumpay ay inyong mithiin na mahawakan at kamtin at may pagsumigaw nyo panggigit. Tunay na Diyos na binayayaan kayo ng buhay ay buhay na buhay sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Paano ka nga tumubos at nakiisa sa pagtubos kung wala kang pinagsakripisyo at wala kang sinasakripisyo? Kaya't ang bawat pagsasakripisyo ay di ganang pagkatao ang iisipin mo na dapat ay mag-isip ka na mahirap at masakit mong tatawirin ito. Sapagkat kung ganang pagkatao, di nyo nga gagawin. Ngunit alang-alang sa tinanggap nyo, sa pagpapakasakit at nagpakasakit kayo, ang Amang kaakibat nyo, siyang maghuhulagpos at galak niyang ibibigay, tagumpay ng lahat ng kanyang mga anak na sa kanya'y tumutupad, sa kanya'y sumusunod, sa kanya'y nakipag-isa, nakipagtotoo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mula kay Lucas. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus
Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Sapagkat ang binata ng bugtong na anak ay di mababata ng mga anak ng ama na binabaan niya sa lupa. Kaya naman ang bawat anak niya na sadyang pinili at napili niya, patuloy naman ang paalala, "Alalahanin niyo mga anak, hindi kayo nag-iisa. Sapagkat kung ganang inyo ang gagawin ninyo at para sa inyo ang gagawin tutup din nyo, hindi nga ninyo kaya. Ngunit kung kaya kayo nakatutupad at tumutupad alang-alang sa akin, anong hindi ninyo makakaya? Sapagkat hindi kayo tumupad dahil sa gawa ninyo, kundi sa gawa ko. Hindi kayo makapangungusap ng gawa ko at salita ko, kundi ko ibibigay at ibabahagi ito sa bawat isa sa inyo. Na binigyan ko at pinag-ukulan ko ng pananalita at pagwiwika. Kaya naman ang bawat kataga kong sa inyo ay dinaratal, alalahanin ninyo na ito'y tupdin at gawin, upang sa gayon, kayo mismong nangusap at tumupad, ang siya rin namang magsambit din, ako'y buhay sa tuwina sa inyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Bilang taong natural na nabubuhay, ano nga ba ang pangarap? Guminhawa ang buhay, yumaman kung may pangarap na yumaman, makapagtapos ang mga anak sa pag-aaral, mabigyan ng edukasyon, ng mabuting pundasyon, yung mga magulang na nagpapahalaga sa mga anak na mataas ang pangarap sa kanilang mga anak. Bakit gayon ang aking tinuran? Sapagkat hindi lahat ng magulang ay gayon ang layunin at pangarap sa kanilang mga anak. Sapagkat pangitain naman, may mga magulang na todo pasa lang, baliwala kung makapag-aral o hindi ang mga anak. Subalit mayroong mga magulang kahit mamasukan, kahit na magpakahirap, mapag-aral lang ang mga anak at maisadyan. Subalit may mga magulang naman na silang nagpapasarap at ang mga anak ang nagpapakahirap. Iba't iba nga ang kapalaran ng tao sa lupa. Subalit ano nga ba ang pinakamasarap? Yung makiisak at makibahagi sa sakripisyong tapat at totoo. Na ang bawat pinagsasakripisyuhan ninyo, alang-alang sa ikabubuti at makabubuti, ay isang daan na rin ito ng paglilingkod. Katulad ng paglilingkod mo sa iyong pamilya. Nakaakibat mo ang Ama. At sa kabila ng paglilingkod mo sa pamilya, nandun pa rin ang pakikisa mo at pagbabahagi mo sa kapwa mo. Nang paglalayon mo ay di lamang silang mahalin mo, kundi ang kapwa mo ay higit na mahalin dahil sa tinanggap mo sa Ama. Iba't iba nga ang pinagsasakripisyo ng tao. May mga nagsasakripisyo sa kanilang karamdaman, may nagsasakripisyo sa kanilang hirap na tinapagdaanan, may nagsasakripisyo para sa mga kasamaan ng kapwa-tao, na kung papaano pakikibakahan ang ugaling hindi tama at hindi tamang marapat na pag-uugaling pinakikita at iginaganti sa kanila. Iba't iba nga ang pinapasa ng tao. Subalit sa iba't ibang pagpapasan, kapag sinabi mo sa Ama mo, ang wika mo'y, "Ama, ako'y nagpapasan, hindi ko kaya ito, ngunit ika'y kaya mo, batid mo ang lahat sa buhay ko." Ang wika nga niya ay napagagaan niya
ang lahat ng pasanin ng mga anak niya. Kaya nga't sinabi niya, siya ang pamatok at tunay na sandigan na walang katibagan. Kung magkagayon ang bawat araw ay mithiin ng tao, na siya ay paglingkuran at makiisa sa paglilingkod, sino nga kayang anak niya na sa kabila ng mga pinagdaraanan ay hindi makatawa? Nang dahil ang nadarama sa damdamin nila ay hindi hirap, hindi sakit ng loob, kundi kagaanan, pagmamahal at tigib ng pag-asa. Mga mahal, walang taong nabuhay na pasarap lamang ang ginawa sa buhay. Gaano man kasarap ang buhay niya, lahat ay nasa sa kanya, mayroon pa rin siyang pakikibakahan at pakikipag-isa. Na kung papaano niya ito'y may tatawid at may huhulagpos. Iba't iba nga lamang ang tinatawid ng tao at iba't iba rin ang hangganan ng tao. Sapagkat hindi lahat ay may pare-parehas na tinanguan ang petsa ng kamatayan. Hindi pare-parehas na magkakatulad ang petsa ng pagsilang. Kung magkagayon at isang damdamin at kalooban. Sa iba't iba mang pinaglilingkuran ng tao, na dako, kapwa-tao, subalit ang iisang nagkaloob ay iisang dinanggap at pinakisahan nila. Isang damdamin pa rin ang maghahari at galak pa rin ang mangunguna. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Ang bawat lingkod ay may kanya-kanyang pagpapatotoo sa bawat kapwa nilang nasisiyahan sa kanila at nagpapakilala. Bakit nga ba tinawag na Mother of the House ang mahal na kapatid na Marisa? Hindi po ako ang kumilala sa kanya, kundi ang Diyos ang nagpakilala sa akin sa kanya. Hindi ko siya kilala noon at wala akong alam sa buhay niya. Ngunit yamang naibabahagi niya ito sa inyo, sususugan ko po. Ang pinabatid sa akin ng Espiritu ay marami siyang pinagdaanan sa buhay niya. Subalit sa kabila ng mga pinagdaanan niya sa buhay niya, ay pinatatag, tumibay siya. Siya ay isang ama't ina ng kanyang anak sa kanyang naging kapalaran na maraming tawang magtatawa at hahamak na may mga nagsasabi noon na kung magbibilang tao nga po ay matatangay ka. Ngunit pinanaig ng ama kung ano ang pagpapakilala niya sa akin para sa kanya. Hindi ba kasalanan yung may kasama kang yan, si kapatid na Per at pagkatapos ay siya daw. Kung ang ama ginusto siya kako pinili siya, ako pa kaya ang di gusto sa kanya. At bakit hahatulan ninyo ang pagkatao ng kapwa-tao? Hindi ba't ang ama ang pumipili sa mga anak niya kung anong uri ng pagkatao ng tao? Siyang nakababatid kung ano ang layunin ng bawat isa at nakababatid kung ano nilalaman ng puso't isipan ng bawat isa. Sa makatwid, tinarok ng ama ang kalooban ng bawat isa. Lahat ng mga lingkod, mga naglingkod ay may mga pinagdaanan sa buhay. Walang lingkod na banal. Walang lingkod na hindi nagkasala. Maraming ang lingkod ang puno ng kasalanan. Subalit, sa mga naging kasalanan ng maging lingkod, pinagsumikapan ang magbagong buhay. Kaya nga, kung babaybayin niyo ang istorya ni San Agustin, di ba isa siyang lahat ay nasa kanya? Bakit hindi yung pinagmasdan ng ama? At bakit nga po ba siya ginawang Mother of the House? Sapagkat ang binahagi ay maunawaan niya yung kapwa niya sa kanyang pinagdaraan ng buhay, ay may babahagi niya yung pagmamahal para maglingkod siya sa kapwa niya. At kung bakit narinig niyo sa kanya na dinalaw po ako ni Apo. Wala ko ang damdamin bilang tao na tunguhan siya sapagkat alam ng ama kung ano ginagampanan ko sa umaga. Kung isasama ko pa iyon, makakaantala sa aking oras.
Na alam naman ninyo, ang ilang araw wala dito sa tahanan. Sino baga ang may tahanan na pagdating niya hihilata? Ano pa kaya ang isang may paglilingkod na gagampanan, na may misyong tutunguhan? Sa makatwid, kailangan partihin mo yung mga oras mo para magampanan mo ang lahat. Na lilisan ka, hindi tambak dito, tambak doon. Sapagkat ang kalinisan ng tahanan ay kabanalan din po yan. Ngunit ayaw ko pong may mga masaktan sa akin sapagkat hindi ko na nagagawang maglinis ngayon. Hindi ko na nagagawa ngayon ang paglilinis na katulad sa dating ginagampanan ko. Subalit gayon pa man na hindi pinagsusumakitan at pinagsusumikapan na kapag may oras ay iparte ko pa rin yaon. Ang magligpit, ang maglinis ng kahit sa sarili mong CR. Sapagkat ang sabi nga po, pinaka dapat at marapat. Kaya wag po kayo nagdaramdam kapag gusto namin malinis ang CR. Sapagkat pag nilayan nyo po, kung bawat isa'y uupo, marumi. Ano po bang amoy ng ihi? Ano po bang amoy ng tae? O kung tayo po ay hindi magiging malinis, ano po magiging amoy natin? Ganyan po ang buhay ng isang naglilingkod na maraming ginagampanan. Isusuko mo ang lahat. Yun na nga po, walang damdamin akong magtungo sapagkat ang sabi ko, kahapon nakadama ako ng sobrang parang antok na antok sa ilang gabing puyat, sa ilang araw na puyat, tapos biyahe pa. At maglingkod ka na araw-araw sa ganitong kabanalan, huwag ka lang maglingkod sa isang patay. Tama po ba? Huwag ka lang magbantay ng patay. Huwag ka lang makihalubilo sa patay. Sapagkat sa ganitong kabanalan, habang naglilingkod ka, lalong lumalakas ang espiritu mo. Subalit kapag nasa harapan ka ng patay at pagkikipagtao, taong pakikihandog, taong pakikitungo, pangtao, alam niyo po, iba ang nararamdaman ng pangtaong pakikiharap. Sapagkat katulad po sa tinunguhan, ay hindi naman lahat ay naka-espiritu ang kaharap mo. Gaano po ang nararamdaman ng isang apo kuntsing kapag ang nakaharap niya ay hindi naka-espiritu? Katulad ng isang gabi, na nakainom pa ang kausap, na, siyempre po, kumpare, na tinatawag, Marieka, pero nagpipigil po, nagpupuyos ang damdamin, ang espiritu, hindi makapag, ang hirap. Subalit gayon pa mang nakainom siya, nandun yung paggalang na nararamdaman ko, na gusto niyang magsumakit na, bakit nga ba naniniwala naman eka ako? Ano ba eka ang dahilan, bakit hindi ako lubos makapagbago? Tulad ng sigarilyo, gusto ko na eka ang tanggalin. Natanggal ko na eka, pag inalok eka ako sige na. Ade, mahabang paliwanagan po hanggang sa pumikit ako, sinabi ko sa ama, Ama, idatal niyo nga po ang iyong espiritu upang sa gayon, hindi ako magbilang tao na hindi ko na po gusto yung amoy niya. Sabi ko, para na ako masusuka. Sabi ko, Ama, ayoko naman pong mambastos ng kapwa ko, naiwanan ko, sapagkat gayon at ganyan. Dumatal po ang espiritu. At nang dumaloy ay dinangusap po sa kanya hanggang sa ako'y nagpaalam na. At nang kinabukasan na magkita ng kabiyak ng puso niya na kumare, nagkwento siya, nagbahagi. Sa makatwid kahit siya'y lasing, may napulot siya, may natutunan siya. Buhay po bang Ama? Dakwang-dakwang man po, duklay-duklay ang pagbabahagi upang magkaroon po ng tema katulad ng sakripisyo na ito. Kung bakit po ito ang tema sa sakripisyo ng isang Kristo at ng mga hinirang. Yan po ang pinagbabatahan ng mga lingkod, na kapag ang mga kaharap mo ay walang espiritu, may espiritu sila, ibang espiritu. Taong-taong espiritu, maunawaan ka ba ng mga ito? Sa madaling salita po, nakaramdam ng antok, ng pagod, na bagamat nandoon sa isang alagad, na sabi ko'y, uwi na ako para makapagpatuloy ako ng pagtulog, na talagang ngayon ko nararamdaman ng antok.
May mission pa ako bukas, pagkatapos ng gawain. So para madiretso ang tulog ko. At bilang tao, ang iniisip ko po ay, bago ako umalis sa mission para bukas, ay kailangan matapos ko yung nililigpit ko. Subalit dumatal po ang bahagi sa akin na magtungo ako sa Kanya. Bakit po? Upang abutan ko siya sa Kanyang kalalagayan bilang tao kung anong ginagampanan niya. Na walang nakakaalam, na hanggang sa pagbabanyos ay sinama ko si kapatid na Amor, na sabi ko, nawa ay maunawaan ng ibang alagad kung bakit ginawa ko ito sa Kanya. Pero ikaw ang kasama ko upang maging saksi kung anong gagampanan natin ngayon, sabi ko. Inabutan ko po siya sa kanyang kalalagayan na hindi niya alam kung saan siya hahawak, kung anong uunahin, anong oras na. Bibilang ka ng oras at pagkatapos siya iiwanan ko at may tutunguhan naman po ako na isang dadalawin. Ganun ang isang maglingkod. Marami kang sinusuko sa buhay mo. Ano nga po bang sinuko niya? Na hindi nakikita ng mga tao yan. Iwanan mo yung mga hayop na inaalagaan mo, ang tahanan ng inaaruga mong bata. Marami po. Mag-aalay ka ng, mamamalengke ka, magkukumpute ka ng ganyan. Ngunit bakit nga ba hindi makaunawa ang mga maraming tao? Ano po ba ang magiging pagkakasala ng tao at nagiging pagkakasala ng tao? Yaong mga sinusuri ng tao, ang kapwa-tao na hindi naman nila batid ang tunay na nagaganap sa buhay ng bawat isa. Katulad ninyo, kayo'y pumarito sapagkat binalita sa inyo magaling dito. Kayong mga naririto ngayon na naghahangad na gumaling sa karamdaman. Subalit yun lang, sa kabila niyon, wala kayong ibang layunin. Huwag kayong masasaktan mga mahal ko sapagkat di ko ito sasambitin kung bilang tao. Sapagkat wala akong kaalaman at karunungan sa bilang pagkatao. Ano nga ba ang inyong ginagampanan ngayon at bakit kayo naririto? Ang gusto nyo ay magsigaling ang inyong karamdaman, di baga? Ngunit at pasubali, ano baga ang ginagamit sa inyo? Diyos nga ba ang kaharap nyo? Na siya mismo ang gagamot at magbibigay sa inyo, hindi bagat tao? Mula sa simula, tao ang ginamit ng Ama sa kapwa-tao nilang mga anak. Walang Diyos Ama mismo na siyang gumamot, na siyang nagpagaling, para sabihin, anak, magaling ka na. Tao ang nangusap, tao ang gumanap. Subalit mula sa simula, nagkakasala ang tao sa kapwa-tao, higit sa Ama at sa Kanyang Espiritu. Bakit? Sapagkat ang tao nga, ang layunin ay kagalingan at gumaling lamang. Ang layunin ay kung anong makukuha sa kapwa niya na nababalitang gayon at ganyan. Subalit sa damdamin niya, wala silang pagmamahal sa kapwa nila, naglilingkod sa kanila. Kundi, magalit man po kayo at matuwa, ito ang binabahagi sa akin at pawang katotohanan. Ilan nga ba sa pinaglingkuran na nakinabang mula sa Diyos Amang mahal, na ang kapwa-tao ang gumawad at ginamit ng Ama na totoong minahal ng kapwa niya nang siya'y masiyahan, nang siya'y gumaling, nang siya ay nakadama, nang siya ay pinagpalang gumaling. Ilan sa kapwa-tao ang totoong nagmahal sa kapwa nila naglilingkod, sa kapwa nila naghahandog para isakripisyo ang sarili, magpaalipin sa kapwa-tao? Ilan, mga mahal ko? Mabibilang mo ang mga taong totoong nagmamahal sa kapwa nila, naglilingkod sa kanila. Subalit, hindi iyon tanong na magkakasala kayo, na mag-isip na bakit gayon ang sinambit, kundi hinihingi ng pagkakataon na totoo at makipagtotoo po tayo. Lahat ng naglingkod, nagpapakatotoong nagmamahal sa kapwa-tao, minamahal ang kapwa-tao, paglilingkuran ng kapwa-tao, kaano-ano't di kaano-ano. Subalit lahat ng pinaglingkuran, ilan ang totoong magmamalasakit, ang totoong nagpapahalaga, ang totoong nagmamahal, na sa puso nila bumukal, at ilan ang sa labi nila ay madalas sabihing mahal kita, ngunit di mo madama ang pagmamahal na iyon. Yan ang ginawa ng tao sa isang Hesukristo. Nasiyahan sila nang nabusog silang pakainin.
Nasiyahan sila ng magpagaling, subalit di sila nasiyahan sa pangaral at mga aral, sapagkat hindi nila kayang sundin at tuparin ang magbagong buhay. At siyaan ang kinagagalit ng tao sa mga lingkod na nagpapakatotoo. Sa tapat at totoong sinasambit nila mula sa Diyos Espiritu, ikinagagalit at ikinagagalit sa tuwin ay galit sa damdamin. Bakit? Yaon ang patotoo na kaya nagagalit ka tao, wala kang damdamin sa kapwa mo nangungusap ng pagmamahal. Kaya ang mga tao sa panahon ng Kristo nagalit dahil wala silang damdamin sa Kristo na mahalin at minahal dahil wala nga silang puwang sa puso nila. Kaya naman, ang mga binahagina ng Espiritu na nagmahalan, nagkaisa at nakadama ng pagmamahalan, sila ang nakikibakat, nakikiisa upang pag-isahin kung ano ang kalooban ng Ama, upang damdamin nila isulong ang pagpapabanal at pakikipaglaban sa kabanalan. Subalit, sa bawat araw na pakikibakat hamon para maging alipin ng kapwa-tao, ilan ang magmamasid sa hirap at sakit na tinatawid nila? At ilan ang pagkatapos paglingkuran, hahamak-hamakin pa, kukutsain at pagtatawanan? Kaya naman patuloy ang pag-anyaya ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na kung kikilalanin niyo ako, anak ko, makikita niyo at madarama ang totoong pagmamahal ko. Ang kalakip ay gawa. Kaya kung magbibilang tao at magkakaisa bilang tao, walang tutupad sa kabanalan, walang tutupad na magmahal ng tapat sa kapwa-tao. Sapagkat ang bawat isa may katwiran. Bakit ko iwanan ng pamilya ko? Pahihigit ko pa ba sila sa kanila? Mahal ko nga sila, anak ko, asawa ko, di ba ga? Iyan ang katwiran ng tao. Bakit ko pahihigit ang hanap buhay ko? Bubusigin ba nila ako? Pakakainin ba nila ako? Kung kukulangin ang mga anak ko? Iyan ang katwiran ng tao. Kaya't kung pare-parehas ang katwiran ng tao, ika nga ng Ama, wala nang maglilingkod, anak ko. Sapagkat ang tao'y mapagpahalaga sa bagay at sa lapi, subalit kailanman hindi nila totoong ako'y nadarama, sapagkat kung tunay nila akong nadarama, iibigin nila ang katotohanan ko, tutuparin nila ang katotohanan ko, magmamalasakit sila sa kapwa-tao, sapagkat hindi kayo nabuhay na nag-isa, kundi ako'y bumuhay sa inyo upang pag-isahin sa akin. Kung magkagayon, ang mga nakikipagtotoo naman na nakadamang damdamin silang nagsasabing masaya at maligaya. Dahil ang nadama nilang Ama ang siyang nagpaligaya at nagpasaya. Kaya't nang makakilala sila sa Ama at dinama nilang Ama, sila yaong nagbabata, nagpapakasakit para sa Kanya. Kaya mga mahal, huwag maging kaisipan ninyo'y maging masama. At huwag ninyong isipin ang kasamaan, sapagkat hindi ito maiuulat kung bilang pagkatao lamang. Ngunit kayo rin ay may pag-iisip. Batid ninyong di ako nagsisinungaling, sapagkat yaon ang pawang katotohanan, hindi lahat ng pinaglilingkuran ay may damdaming magmahal sa naglilingkod sa kanila. Kundi ang mga naglilingkod ay may damdaming mahalin ang pinaglilingkuran. Kaya nga't nagpapakasakit at sumusunod sa Ama, subalit hindi lahat ng pinaglingkuran ay totoong nagmahal at minahal sila. Sapagkat kung totoong may pagmamahal, maunawaan ang bawat kaganapan, at hindi gagawin ang siraan, at hindi gagawin ang manira, sapagkat nandoon ang pagmamahal, tulad ng iyong anak na minamahal. Mahal mo ang anak mo, ikaw ba mismo ang sisiraan mo ang buhay niya? Yaon ang Ama. Kaya naman siya hindi niya inugali ang magsalita ng di tama sa kanyang mga anak, kundi patuloy na mabuting pananalita ang kanyang ginagawad. Kaya't kung magkagayon ang mga anak niyang nabuksan ang pangunawa, hindi mo maririnigan ng masamang pananalita. Gaano kasakit ang mga kapwa ninyong naglilingkod tapat na magmahal kanino man. Subalit, kung sino pa kung magkamisan ang nagsasabing mahal kita, sila pa ang maninira at sisira. Kaya nakakatakot ang salitang mahal kita.
Kung hindi mo ito mapapatotohanan, napakahirap paniwalaan. Sapagkat kung hindi sa nagsasabing mahal kita, walang nagpapasakit din sa Kristo't Ama. Sapagkat maraming bibig ang nagsasabing mahal kita Ama, mahal kita Panginoon. Subalit nang dahil sa mga nagsasalitang mahal kita Panginoon, mahirap na dinaranas ng Espiritu niya ay ginaganap at nagaganap. Sino baga nga ang nagsabing hindi kita mahal Panginoon? Lahat ng tao ay nagsasabit, nagtuturang mahal kita Panginoon. Subalit gaano ang pagsasalitang mahal kita Panginoon? Paano ka nakikiisa? Paano mo binabahagi ang sarili mo? Dahil mahal mo ang Panginoon mo. Dahil mahal mo ang Ama mo. Kung magkagayon at mahal mo ang Ama mo at mahal mo ang Panginoon mo, bakit di mo alam ang magsakripisyo? Sapagkat ang sakripisyo ay kaakibat ng pagmamahal at ang pagmamahal kaakibat ay pagbabata. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, may mga taong sumusuri sa tinig, nagpapalagay na galit kapag ang boses ng tao ay matindig, niyang binibigkas na paanas at pasigaw. Subalit, hindi doon sumusukat ang Ama at doon tumatarok, sapagkat may boses na matikas, may boses na matapang. Subalit ang loob ay kay butit kay inam. May boses na para bagang halos di magbuka, ang bibig at malumanay magturan. Subalit ang ugali pabagsak-bagsak at walang ginawa kundi manakit ng kapwa. Iba't iba ang pag-uugali ng tao. Sa iba't ibang pag-uugali man ng tao, iisa pa rin ang sumusurit tunay na nakalilirip sa loob at labas ng buhay ng tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang wika nga ay pasanin nyo ang krus nyo, at sa bawat pinapasan nyo, kaakibat nyo man ay dusa, may hangganan at wakas, Ama ang gantimpala sa lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At pagkatapos ng lahat, doon nga masasambit ang mapapalad kayong mga anak na sa Ama'y nakipagtapat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Katulad halimbawa ng sa unang buhay mo bilang tao, kung ibabalik ang isang pagkataong bilang kuntsing, baka kapag nakita ko yung ganyang itsura, ayoko na, no? Takot na ako. Sa totoo lang po, nung panahon na yun, ayoko nakakakita ng maputla. Ayoko nakakakita ng para bagang mamamatay na. At di ako tumitingin sa patay. Totoo po yan. Hindi ako tumitingin sa patay. Kaya nga, may nakausap nga ako na lingkod siya eh. Kasi tinanong ako kung maaari daw ba ako ma-invite para mag-talk sa kanila doon po sa Batangas. At pagkatapos sabi niya, leader daw siya ng blank, na gano'n. Pasensya ka na po, ako'y iaalis, ililibing na daw yung, ako hindi tumitingin sa patay Ha? Bakit? Kasi parang nakadikit sa akin mukha, at ilang gabi na, ilang araw na, parang nakadikit pa rin sa mukha ko. Nagsalita po ako, kapatid, ganyan din ako noon Kaya namatay ka ako lola ko, namatay tsahin ko, namatay ka ako pinsan ko. Ayaw akong tingnan. Kasi ka ako matagal na minumulto ko pa sarili ko Para ka akong nakikita ko nakadikit. Nung una po ako maglingkod, diyan ako sinubukan ng Panginoon.
na kung gaano ko ba yun abatahin. Alam niyo po, pababasbasan pa yung, basbasan mo katawang lupa niya na nagbalik na sa alabok. Dahil hindi nga po ako tumitingin sa patay, di ko rin alam na matigas ang patay. Dahil nung basbasan na ganyan ay, Diyos ko. Ay, gusto kong yurong ang kamay ko na para, isang lingkod. Diyos ko, Panginoon, bakit niyo po ako tinalaga sa ganito? Hindi ko po kaya. Nagsasalita po akong walang bibig na nagsasalita, pero nakikipagniga ko sa Espiritu. Hindi nga ba, anak, nang hinulma ang lupa, hinubog ang lupa, nilamutak, hinulma, matigas, at hiningahan, nagkabuhay. Di iyan nga, anak. Panginoon, ba't po malamig? Iyan ang katotohanan, anak. Na hangin lang siya. Espiritu. Wala na, labok na siya, matigas na. Tingnan niyo po yung balanga. Hindi po ba, pagkatapos sinulma, matigas. Huwag mo lang siya babagsak. Talaga madudurog siya dahil labwad po siya, di ba? Nagmula siya sa labwad. Ano yung labwad? Lupa. Tama po ba? Yung tao, di ba naaagnas? Sino kaya yung patay na babantayan niya ng isang taon yung para kung makita niyo paano maagnas yung laman? Baka po mayroong gustong magbantay ng ganun, may kalahi kayo, bantayan yung isang taon para makita niyo kung paano maghiwa-hiwalay ang laman. Ano po? Yan tao, ganun Ang sabi nga, pruweba muna bago maniwala. Para maniwala ka, bantayan mo yung, baka may kamag-anak ka namatay, bantayan mo isang taon kung paano siya magnas. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, ano ibig sabihin? Katulad ng Panginoon, ayaw niyang pasabi, ayaw niya munang ipaalam sa mga alagad niya, ayaw ipagsabi na siya yung Mesiyas. Ngunit napigil pa ba ito na habang umuusad ang panahon ay nakilala sa buong mundo ang isang Jesucristo ay isang daan ang katotohanan? Kayo, hindi man kayo kilalanin sa panahon nyo ngayon kung tunay na mabuti ang ginagawa nyo, abay patay na kayo, kinikilala pa rin ang gawa nyong mabuti tulad ng mga apostol na napili sa panahon na yon. Alin po bang mas maganda na maiwanan mong bakas dito sa lupa? Yung kasamaan mong ginawa o ang kabutihan? Patay ka ng ilang taon. Apo mo na lang sa kakatuhod-tuhod mo. Apo mo na lang sa tuhod. Taglay pa yon. Ay, kanino ba yan, anak? Anak ni Pedro. Yun ba ang si Pedro? Yung tatay niya ay si Juan. Naku, lahi pala nang yung mapapangasawa ng apo ni. Apo na lang, hindi bang mapakapangit pakinggan? Mga minamahal, ganyan ang ugali ng tao, di ba ga? Kaya itong pinapatay ng ama, ang pag-uugaling hindi tama, ang ugaling hindi marapat na mapanghusga ng kapwa. Buhay ba ang Diyos? Na dapat ang makita at makilala ng tao ay ang mabuti at kabutihang ginawa ng kapwa at kabutihan mong gagawin sa kapwa. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng ama. Halimbawa, sino ba yung apo ni Maria na walang hiya? Kasakit pakinggan. Wala namang kasalanan yung apo. Mabait yung apo. Subalit, dahil sa walang hiyang lola, pati yung walang kasalanang apo nadadamay. Buhay ba nga ma? Subalit, kapag mabait yung lola, yung napakabait na si Juana, ay maganda ang pundasyon niyan. Kahit naman yung apo ay masama. Dahil mabuti yung pundasyon, hindi na nakita yung apo na hindi niya alam, loko-loko pala yon. Hindi ba gayon ang tao? Sapagkat kung ano yung naging pundasyon, yung naging bunga, hindi na masyado pang tinitingnan dahil di pa natitikman Ngayon, pag nakita yung puno ng mangga, namunga siya ng ubas, ay hindi ba niniwalaan yan?
Ngunit kapag nagbunga siya ng mangga, mangga pa rin, kahit hindi pa napipigtas dahil lang nagsabi ganito, ay matamis yung bunga ng mangga na yan kasi yung butong tinanim ko dyan ay matamis. Hindi pa niya nalalasahan yung nakukuhang mangga na sasabi ng matamis. Maniniwala na yung humingi, yung binigyan, na walang pinagkaiba rin sa kabait eka ng Juana na yan. Lola pala niya yun eka, mabait din eka yung apo niyan. Hindi naman niya alam na loko-loko pala yung apo. Nung magkasama na ng kanyang apo, naku eka, ba't hindi nakamana sa kanyang Juanang lola na napakabait? Nagkamali pala eka kami. Ganyan ang tao. Sa una, ang titingnan yung mabuti at kapag nakita na yung masamang ginagawa, huhusgahan na, hahatulan at eto na, ang mabuti namang gumawa, eto na rin ang kasama. Kawawa naman eka si Juana, kaganda ng kanyang pinakita. Mabuting tao yan, ba't nagkaapo si ekang walang hiya? Ganyan ang tao sa lupa. Kaya kung mag-iisang espiritu lamang ang magiging kabahagi sa tao at isang espiritu ang mabubuhay sa bawat isang tao, wala nang bibig na masama. Buhay ba nga ma? Sapagkat ang bawat gumagawa ng kabutihan at bawat nagsasalita ng kabutihan, kung bawat isa'y parehas ang ginagawa at sinasabi, wala na nga magiging hirap at sakit pa ang isang tumubos, ang isang nanubos, sapagkat nagkaroon ng saysay ang ginawang katubusan. Ilan kaya ang nakiisa at nakibahagi at patuloy na makikisa at makikibahagi sa sakripisyo ng pagtutubos? O ilan ang patuloy na magpapasakit at magpapahirap bagamat ipinakita na ang mabuting halimbawa? Mga mahal, ang tao'y huhusga, hahatol sa kapwa-tao. Subalit pakatandaan ninyo, kapag ang Espiritu ng Ama ang suma sa katauhan ng tao, kailan may di mo na maririnigan ng kung ano-anong salitang pang-tao. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat yan ang wika ng Ama, mahal na mahal ko kayo. Kaya kapag kayo ay nakabalita o nakakilalang kapwa ninyo lingkod at nakaririnig pa kayo ng hindi nararapat na mga kataga na paninira ng kapwa, kayo na rin ang magsabi kung totoong lingkod. Subalit, wala pa ring makahahatol maliban ng Diyos na tagahatol at tunay na husgado ng lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Mula sa aklat ni Ageo, noong ika-21 ng ika-7 buwan ng taon ding iyon, kinausap ni Yahweh si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel, na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y suma sa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Papatnubayan kayo ng aking espiritu, kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupain ito. Ito nga ang sinabi ni Yahweh.
Anumang kay ganda't kay buting pangako ng Ama sa mga anak niya sa panahon ng mga ninuno nyo, hindi pa rin nanaig ang kanyang kagandahang loob at kabutihang loob. Kaya naman ibinigay ang bugtong na anak upang ipakita at patupad niya ang katapatan at pagiging totoo ay mula sa kanya. Ilan kaya, mga mahal ko, ang patuloy na ititindigan templo ng Ama sa inyo upang patuloy niyang makita ang templong dapat ay tahanan niya ay tunay na matibay at malinis na totoo. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Iba't ibang gampanin sa iba't ibang kaparaanan ng Ama, subalit ang isang layunin na mabuti mula sa Kanya, yung mga anak niyang tumutupad, siyang nakababatid at nakakakita. Kaya't humanda kayong maging galak sa puso niyo sa tuwina na inyong tanggapin kung tapat kayo sa Kanya. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Ganang katauhang konstansyang pangalan, di mababaybay may tuturan sa inyong harapan. Yaong di niya makamukat-mukat na mga katagaman din, na hindi niya ito'y mapag-aralan at mapag-aralang lubos. Sapagkat sino nga mag-aaral ng mga katagang yaon, maliban nga sa inyo mula pa sa simula, ay nangusap na sa ibabaw ng lupa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? Kaya nga, sa bawat araw, sa bawat gabi, nandyan ang Ama. Nandyan lamang siya. Hindi mo siya makita, ngunit damhin mo siya. Kung templong tahanan niya ang katawan mo, mapapapasok mo siyang lubos at masasabi mong, huwag ka nang lalabas sa akin, ako'y iyong panahanin. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Alalaumbaga, paghahari ng Ama'y walang hanggan, subalit binibigyang hangganan ng nilalang kapag ang nangingibabaw ay kanyang katauhan at ang kasalanan ay di niya matalikdan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba siya? Kaya't kung papaano, dakila, buhay, at tapat. Nagsimula ang bukol mo dito sa loob. Lumabas patungo dito. Sa makatwid, matagal na iyan. Mga minamahal ko, ganang katauhan di masusuri kayo. Ganang katauhan walang batid sa inyong lahat. Ganang pagkatao kung mamasdan ninyo anong mapapala nyo. Ganang di nyo nakita kung tatanggap kayo, may magaganap na mainam sa buhay nyo. Ganang hindi nyo nasilayan kung nadama nyo, may naramdaman kayong kaiba sa puso nyo. At kung totoo kayong nagpakatotoo, makikilala nyong lubos kung sinong tapat naman nyo. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang tao'y lahat may kabutihan. Kaya lamang kapag sumikal ang kasamaan, namamatay na ang kabutihan, nangingibabaw ang buhay na kasamaan. At ito ang layon at nasa ng Ama, huwag nang manguna pa ang masama, kundi pailalim at mangibabaw ang mabuti. Sa gayon, mararamdaman nyo ang kabutihan ng inyong bumuhay at sa inyo'y nagbigay buhay at magagawa nyong kamtin at hanapin kung sino ang inyong dapat nyong unahin. Mahal ko kayo.
tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung bilang tao, hindi mo nga mapagninilayan yan. Iisa lang ang pinagmula na buhay. Iba't ibang mukha ng tao, iba't ibang kulay. May kayumanggi, may maputi, may maite. Iba't iba rin ang hugis ng ilong. Iba't iba rin ang anyo ng mata. Bakit nga ba? Kaya inyong pagnilayan, sa iisang pinagmulan na pag-iba-iba ng Ama ang kaanyuan ng mga anak niya. Kaya't sa iisang pinagmulan, kung iisa lamang ang damdamin nyo, magkakaiba man ang kaanyuan, isang puso pa rin ang magiging taglay nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya yaon ang nais niya. Ang maging damdamin niya ay damdamin nyo, at ang damdamin nyo ay damdamin niya. Ngunit kailanman ay hindi mawawangisan ang damdamin niya kung may sama kayo ng loob sa puso nyo. Kaya't ang nais niya, patayin ito at nang luminis ang isip at bumuti ang loob. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw at gabi man, di siya nakalilimot, sa tuwin ay nagmamasid, nakatunghay sa lahat ng mga anak. Pagharian kayong lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? May sakit pa ba kayo? Dapat lamang na kung nakatanggap ng kagalingan ng inyong kaluluwa, pati katawan nyo'y sisigla. Kung sumisigla ang katawan nyo, pati puso nyo'y sumasaya. Kung sumasaya ang puso nyo, pati isip nyo ay payapa na. At kung magkakasama ito sa isang katawan nyo, paano ba kayo magrereklamo pa? Buhay ba ang Ama? Kaya dapat nyong gawin, amay hanapin ang masumpungan, amay damhin ang maramdaman, at isabuhay nyo ang kanyang mga aral. At doon nyo mapapatotohanan, salita niya ay buhay sa nagsasabuhay sa kanyang mga salitang banal. Buhay ba ang Ama? Kaya may tanong baga kayo, may itatanong baga kayo, kanina'y inip na, tumititig na sa orasan, katagal naman eka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Hindi gumagalaw kamay ko, grito lang ang Ama, pagkat winika niya manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan.
Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Dapat niyong pag-alalahanin at alalahanin niyo sa tuwin na may nakalaan ang Ama sa inyong buhay. Kaya, kapag ang inisip nyo lahat na lamang ng pumapasok na hindi maganda, anong mangyayaring maganda? Kapag ang inisip nyo lahat na lamang ng pumapasok na masama, anong mabuting magaganap? Dapat kinokontra nyo yung masama, yung pangit na pumapasok sa inyong isip. Laging mabuti, maganda ang papasukin ninyo. Nang laging mabuti, maganda ang nagaganap sa buhay nyo. Huwag kayong nagiging negatibo, na laging positibo niyong panaligan at angkinin. Dapat buhay na buhay sa inyo ang Diyos na buhay. Buhay ba ang Ama? Mahirap paniwalaan, mahirap tanggapin. Subalit dapat kang maniwala, dapat kang tumanggap sapagkat wala kang mapapala kapag hindi mo pinagtiwalaan, tinanggap ang Diyos na gagawa ng hiwaga sa iyong buhay. Buhay bang Ama? Kaya upang may magawang mabutit mahiwaga sa buhay mo, ang mahirap tanggapin na di mo nakikita, ang mahirap paniwalaan na di mo pa nakita, ang mahirap para sa iyong gawin, gawin mo nang mapakita niya may magagawa siya sa iyo. Buhay bang Ama? Yaw ng pawang katotohanan, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Yan ang mahiwagang Ama. Kanina sabi ko, Diyos ko, Makati po. Paano mangungusap? Yun. May tinig po bang lumabas? Dahil ang Diyos ay mahiwaga nga sa lahat. Kaya sa inyo lahat, panaligan niyong mahiwaga, mahiwaga ang buhay ng tao. Ang Ama ang nagbibigay nito. Ang bawat araw ay ilagak sa Kanya upang bawat araw ay masaya. Wala kang mapapalang anak niya, kundi ka mananalig sa Kanya. Tuwin ay tandaan mo, anak na mahal niya. Walang Diyos maliban siya. Kaya sa inyong lahat, tayo na may bukas pa. May miss